Kaligtasan, in short, ay iniligtas tayo ng Diyos. Amen. Pero pwede nating expand yung kahulugan ng kaligtasan or salvation. Ayun. Ang salvation ay kung ano yung ginawa ng Diyos, ano yung ginagawa ng Diyos, at ano po yung gagawin pa ng Diyos. Tatlo yan, ha? Una, ulitin ko, ha? Yung isa ay yung nakaraan. Ano ang ginawa niya? Ikalawa, anong ginagawa niya at present. At yung ikatlo ay kung ano ang gagawin pa niya. Naintindihan niyo ba? Okay. Minsan kasi ang pagkaunawa natin sa salvation ay may kakulangan. Kasi ang iniisip natin minsan kapag pinag-uusapan ng salvation o kaligtasan ay ito yung kaligtasan o kapatawaran sa kasalanan. O, di ba? Kapag napatawad ka na sa kasalanan mo, halimbawa, ikaw ay hinatulan, pero pagkatapos na nahatulan ka ay may umapila at pagkatapos na pawalang sala ka, naligtas ka, napatawad ka, di ba? So, ikalawa, mayroon tayong konsepto na ang kaligtasan ay hindi lang kapatawaran sa kasalanan. Ito rin ay pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ulitin nyo ngayon, pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sinong gusto doon? Pagtulog kayo, hindi kayo makakasama doon. Sige kayo. Ikatlo na konsepto na ito yung madalas na pananaw lang natin sa kaligtasan. Kapatawaran sa kasalanan, pagpasok sa langit, di ba? Nakikita yun ang ating mga nakikitang konteksto kapag kaligtasan ang sinasabi, at kapag pinag-uusapan ang kaligtasan. Ikatlo, mayroon pang ikatlo, yung tinatawag nating kaligtasan sapagkat mayroon kang personal knowledge about Jesus. May mga tao, ganun ang claim nila. Sabi nila, ako, ligtas ako kasi kilala ko kung sino si Kristo. Lahat tayo, kilala natin yun, di ba? Alam natin yun. Pero, yun ay medyo may kulang sapagkat ang kaligtasan kapag pinag-usapan in the context ay ang kaligtasan ay hindi lang para sa kapatawaran ng kasalanan, hindi lang para pag makapasok sa langit, hindi lang tayo ay magkaroon ng knowledge about Christ, kundi more than that. Ang kaligtasan ay higit pa doon, higit pa sa pagkapatawaran ng kasalanan, higit pa sa makapasok sa kaharian ng Diyos, at higit pa doon sa tinatawag na magkaroon ng knowledge at kaalaman tungkol kay Kristo. Kung gayon, hindi sapat na tayo ay minsan ay pumapalakpak tayo, nagpupuri tayo, sapagkat ang katotohanan sa buhay natin, kapag tayo ay nakakakilala kay Kristo, hindi lang sapat na makilala natin siya, kundi may isa pang magandang gawin ng isang tao upang yung kaligtasan ay totoong maranasan niya ngayon din at dito sa lupa at dito sa mundo na ating ginagalawan. Aminin natin mga kapatid na nung tayo'y likhain ng Diyos at ang mundo na nilikha ng Diyos para sa atin ay mundo ng kapayapaan, mundo ng kagalakan, mundo ng kasaganaan, mundo ng pagmamahalan, mundo ng pagkakaisa. Subalit, hindi yan ang nararanasan ng maraming tao ngayon. Nagpapatunay lang na there is something wrong in this world. Na yung daigdig na ginagalawan natin na dapat nandoon yung ayon sa pagkalikha ng Diyos, ay hindi na yon ang ating nararanasan sa kasalukuyan. Taliwas na. Magulo na.
Nang pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao, doon na nakaranas ng problema ang sangkatauhan, kaya yung kapayapaan ay nawala, yung pagmamahalan ay naglaho, yung pagkakaisa ay nawindang. Kaya kailangan natin muli na ito dapat ay mapanumbalik sa buhay natin. Kaya anong gagawin natin? Magandang tignan, magandang unawain na maamin natin sa ating sarili na mayroong problema sa ating mundong ginagalawan. Nakikita natin marahil at nababalitaan natin, hindi man natin nakikita, yung digmaang nagaganap sa mundo. Maraming bansa nag-aaway-away, maraming mga casualties. Dati babae ko lang ang kumakain. Mabuti na lang ngayon, medyo may ceasefire na nangyayari sa iba. At yung mga pinagsisikapan ng mga matataas na pinuno ng mga ibang bansa ay napagsisikap na kahintuin ng digmaan, nawa ay matuloy upang hindi na magkaroon at hindi magpatuloy ang digmaan na nagaganap. Bukod doon, alam natin yung pag-iral ng kahirapan sa buhay ng tao. Marami pa rin na kahit ang teknolohiya, kahit na advance na ang teknolohiya na sinasabi natin, hindi pa rin yan na ibibigay yung hinahanap ng tao na kasaganaan, sapagkat hindi pa rin o hindi lahat ay napupunuan ng sikmura, kundi marami pa rin ang nagugutom, marami pa rin ang hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw. There is war, there is poverty, there is conflict, there is disunity in this world. Yan ang nakikita natin na umiiral ngayon, na ayon sa binanggit ko kanina, taliwas sa pagkalikha ng Diyos ng mundo na dapat na kinalalagyan natin at dapat yon ang nararanasan natin. At ang dahilan kung bakit nagaganap yung mga digmaang ito, kahirapan ito, kawalan ng kapayapaan, ay alam natin. Ano yon? Siyempre yung kasalanan na sinabi ko kanina. Kasalanan, nandyan ang evil, nandyan yung tinatawag na power of darkness. Ito ang lahat ng ugat. Ito ang ugat ng lahat pala. Kung bakit ang buhay ng tao na nilikha ng Diyos na napakaganda ay na-disrupt. Kaya kita nyo ngayon, ang daming mga sakit, ang daming addiction, ang daming corruption. Saan ba nanggaling yan? Bunga yan ng kasalanan. Gawa yan ng kaaway na ipinunla sa tao. Pang-aalipin ang kapangyarihan ng kadiliman. Kaya yan na ang ating nagiging buhay sa mundo. At hindi natin kaya yan, nalunasan ng ating buhay o iligtas ang buhay natin sa ganung kalalagayan. Bakit? Wala tayong kakayahan. Wala tayong kapangyarihan. Mas malakas yung nakikita natin na umaalipin sa atin. Kaya kita nyo ang daming tao. Ako, naalala ko, ang tagal ko rin inalipin, ang tagal din akong inalipin ng bisyo. Kapag ako'y nalalasing, ang sabi ko, ayaw ko na kapag nahilo na ako. Kapag nagsusuka na ako, sabi ko, ayaw ko nang maglasing. Pero, kinabukasan, o makalawa, kapag nakita ko yung barkada at naginuman, nandoon na naman ako. Bakit? Naalipin ako ng bisyo. Kaya yung buhay ko rin ay disrupted din. Nawawalan na rin ako ng pag-asa dahil sa sitwasyon na kinakaharap namin, mahirap na uri ng buhay. At yan ay maaring karanasan at nararanasan ng marami sa atin sa kasalukuyan. But the good news is, there is a good news that I want to tell you, brothers and sisters. The good news is, kahit ang mundo ay disrupted, at ang sanhi niyan ay kasalanan, kapangyarihan ng kaaway, at si Satanas mismo, alam natin na dahil pa rin sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak
He sent His Son Jesus. Ang Panginoon ay Kanyang sinugo. Ipinadala niya sa mundo, nagkatawang tao, makiisa sa atin upang tayo ay tubusin doon sa kalagayang hindi naayon sa plano at panukala ng Diyos nang tayo'y likhain niya. Kaya't yung binasa nating talata ay angkop na angkop. Inilipat niya tayo sa kadiliman, mula sa kadiliman, at inilipat tayo sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak. Salvation ay maririgin natin yung original na pagkalikha ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Kristo. Na kapag ang tao nakilala niya at na-realize niya sa kanyang sarili na bakit ganito ang buhay ko? Bakit miserable ang buhay ko? Bakit hirap na hirap ako? May mga taong gano'n na kahit anong pagsusumikap sa buhay, hindi makaahon-ahon. Kayod sa gabi, kayod sa araw, kapos pa rin. Yung iba, nauubos ang pera at kinikita sa pagpapagamot dahil maraming sakit sa pamilya. Magkasunod-sunod, si tatay, si nanay, si kuya, si ate, parang nagbubutas na buslo. Bakit? Sapagkat yan ay bunga ng pagkaalipin. Na madalas, ang kasalanan ang nagiging ugat at sanhi ng lahat ng ito. Kaya ang kaligtasan ay kapag nakilala natin si Kristo, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, maririgin natin yung orihinal na estado na gustong iparanas ng Diyos sa atin noong likhain tayo. Kaya kita nyo sa lumang tipan yung paglikha. Nung ang ating unang mga magulang ay hindi pa sumusuway sa Diyos, nakita natin paraiso ang kanilang nararanasan. Subalit nung sila'y sumuway at nagkasala, alam naman natin kung anong ibinunga. Naghirap, nagdusa, nagpawis, at nakaranas ng paglayo sa Panginoon. At kaya't may salvation, may paksa na kaligtasan para ipaalam sa atin na kung halimbawa nakikita natin ang ating buhay na ang inire-reflect na buhay natin ay buhay na miserable at mayroon naman palang buhay na ganap at kasiyasiya at nandyan naman ang Panginoon na handang ibigay ito, anong gagawin mo? Natural, ang simpleng hakbang ay tatanggapin mo si Kristo, gagawin mong Panginoon ang buhay mo, at makakalaya sa kasalanan, makakalaya ka sa kapangyarihan ng kadiliman, makakalaya ka sa kaaway, at yan, makakapamuhay ka ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. At yan ay masasabi nating kaligtasan. Iniligtas tayo mula sa kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. In short, salvation is total reorientation of our life. Ang buhay natin na hindi maayos ay pwedeng maging maayos kapag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Natin, walang ibang magliligtas sa atin. Walang ibang makapagbibigay ng bagong buhay. Walang ibang makapagpaparanas sa atin ng buhay na ganap at kasiyasiya, kundi si Kristo na siyang tagapagligtas ng sangkatauhan. Mga kapatid, it's time to decide. Oras para magpasya tayo. Mananatili ba ako sa buhay na miserable? Sa buhay na punong-puno ng kasalanan? Sa buhay na alipin ang kapangyarihan ng kadiliman? O gusto kong maranasan ang isang buhay na ganap at kasiyasiya
na kung saan ang namamayana sa buhay ko ay ang Kristong Panginoon na ating tagapagligtas. It's up for you to decide. Kung tayo ay ilang taon nang hindi nagkakasakit, marami tayong utang na loob sa Diyos. Sa totoo lang. Hindi natin napapansin yan. But those are manifestation of how God loves us. Kung paano tayo minamahal ng Panginoon. Kaya, sa ating pagdiriwang na ito, hopefully and prayerfully, lahat tayo, sapat ito naman ay nasa Biblia. Sa ibang San Juan, Kabanatang 6, talatang 39 hanggang sumusunod. Ito ang sabi ni Kristo. Lahat ng ibinigay sa kanyang ama, wala nawang mawala kahit isa. Kahit isa. Meaning, kapag tayo ay nagpakatatag dito, naging matapatay sa pagtugon ng panawagan ng ating Panginoon, sama-sama tayo sa pangakong paraiso ng ating Panginoon. Diba, no? John chapter 6 verse 39 and following. In-inspire ito sa akin ng Panginoon kailan lang. Napagaganda nito. Lahat ng ibinigay sa akin ng aking ama, wala nawang mawala kahit isa. So, naisip ko ang pamilya ko. Sapagat yung aking lalo yung aking mga anak na lalaki, nasa abroad lahat. Nabasa ko pa sa banal na aklat. At ito ay para din sa mga tatay at nanay. Kapag ang pinuno ng sambayan ay tunay naman ang palataya, ang kanyang buong sambayan, pagharian ng Diyos araw-araw. Kung tayo ay mga partner in prayer araw-araw. Kung tayo ay tapat sa pagtugon ng panawagan ng ating Panginoon. Ako'y tinawag dito, I was called through the radio. Radio ang tumawag sa akin dito. In March 1985. Kung baga sa anong status ko noon, hindi ko pa naman alam kung yung mga tinatawag mahal ng Diyos. Kung baga sa term ngayon, answered prayer na ako noon. Pero ang tanong, bakit ako tinawag ng Diyos sa gawain ito? Napagnilayang ko. At ito po ang ginawa ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal siguro sa akin. Yung mga pangarap ko sa aking anak na sobrahan pa sapagkat ito nga kahit ako kumbaga sa araw ay palubog ng malakas, walang maintenance, buhay araw-araw, lahat ng kailangan ibinibigay ng Diyos sa amin araw-araw. So ito po, kaya ko ito sinishare sa inyo sapagkat marami ho nagreklamo, marami ang nagsasabi. Isa nang nakausap ko nung about 4 months ago, manggagawa natin. Sabi niya, Sir, parang walang kabuluhan yung pagtugon ko sa panawagan ng Panginoon sa gawain ito. So sabi ko, anong problema mo? Anak, asawa. Sabi ko, ikaw ay magproblema. Ikaw sabi ko ang dahilan noon. Sapagkat nakalagay sa Biblia, yung minamahal ng Diyos, they are the light of the world. Lahat ng taong binaga ng Diyos, minamahal ng Diyos, ang kanilang liwanag ay galing sa ating Kristong Panginoon. Di ba, no? Di ba sabi, you are the light of this world. Kayong ilaw ng sanlibutan ito. Anong ibig sabihin, no? Tapat ka lang, matatag ka, mahalin mo ang Diyos, masigit sa pagmamahal sa iyo ng Diyos. Sapagkat yun nga. So ito po, kaya ito pinahayag sa atin ngayon, sapagkat ito na ngayong 41 years na ho tayo. And our spiritual journey, ang ating pong tatandaan, may sinabi si Jesus, napakahalaga, maikling salita,
pero matindi ang mensahe. Ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Tapat saan? Sa pagtugon sa panawagan ng Diyos. Tapat sa kanyang pananampalataya. Tapat sa kanyang paglilingkod. Tatandaan po natin na mayroon tayong kanya-kanyang kaloob na galing sa Panginoon. Ito po yung itong ginagawa ko ito. Wala to sa plano ko. No, ako'y nasa lumang buhay. Wala talaga, never. Pero nasundan ko, nabasa ko sa banal na aklat. At ito po lagi kong sinasabi ito. Na lahat ng taong ipinak sa mundong ito, may magandang plano ang Diyos para sa ating lahat. Sabi sa bagay ng kasulatan, even when we were still in the womb of your mother, I have cared for you and loved you. And before you were born, I have appointed you. Meaning, tinawag tayo dito lahat, mahal tayo ng Diyos. Itinagi tayo ng Diyos. At aariing bayan ng ating Diyos. Bayan ng Diyos. Ano ang ginawa to prove that God loves us so much? Yung mga nakikita natin sharing kanina, we're all over the world. Palatandaan ho yan na sinasamahan tayo ng ating Panginoon. Na isa yan sa basihan na talagang mahal tayo ng Diyos, sinasamahan yung ating gawain ng Panginoon. Lalo tayong mga manggagawa. Mayroon isang pangako sa nasumpungan ko sa Biblia. Ang sabi sa bagay na kasulatan, walang naglingkod ng tapat na kanyaan. Naglingkod ng tapat na kanyang pinabayaan. And it is happening right now in our time. Ano ang basihan ko pa dito kung sino gustong yumaman materially? Para mabless din ang other. Ano nakalagay sa Biblia? The Lord's delight and the prosperity of His people. Nagagalak si Yahweh kapag ang kanyang bayan umuunlad. Meaning, huwag ka lang aalis sa bayan ni Yahweh. Manatili kang matatag at tapat. Kahit hindi mo hinihingi, kayang ibigay ng ating Panginoon. Amen. Sa mga sitwasyon naman ngayon, sa atin, para malaman pa natin kung kano tayo kamahal ng Diyos, nung umpisa nito ng ministry ito, way back in 1985, 86, 87, ang mga sasakyan natin noon, mayroong pang karatila, karamihan jeep. Ngayon, hindi lang kotse, mga SUV na. Dito napapansin ang marami. Hallelujah. Wala Dito kang napapansin ang susi. marami. Saan galing yan? Sabi sa banal na aklat. Ano, Ang sabi ng Diyos, lahat ng yan, utang kaloob ninyo yan sa akin. Amen. Na hindi natin namamalayan, we are blessed materially, blessed physically, Tulad kayo para maging at buhay sana will be blessed spiritually. Isa lang ho ang susi. Manatili tayong buhay sa pananampalataya, manatili tayong matatag kung tayo naglilingkod, maglingkod ng buong katapatan hanggang wakas sa tiyak na may gantimpala ang ating Yahweh El Shaddai. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Ama, salamat po sa inyong presensya sa araw na ito. Loobin niyo nawa na sa aming patuloy na pagtugon sa inyong panawagan. Ingatan kami inyong kapangyarihan upang lalo naming maramdaman ang inyong pagmamahal, ang inyong pagkalinga sa amin sa araw-araw. Sa ngalan ni Jesus. Amen at Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! At maraming salamat sa ating elder disciple, Brother Joe Tanyahura. God bless you po, Brother. Sino ba si Shirley? Si Shirley.
hypocrites, why are you trying to trap me? Show me the coin used for paying the tax. They brought him a denarius, and he asked them, whose portrait is this? And whose inscription? Caesar's, they replied. Then he said to them, give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. When they heard this, they were amazed, so they left him and went away. Trumpet!